Hello sa inyong lahat! Handa na ba kayong pasukin ang isa sa pinakamalalim at pinakamisteryosong propesyo sa kasaysayan? Pag-uusapan natin ngayon yung tinatawag na 70 weeks o 70 linggo mula sa aklat ni Daniel. Isipin nyo, isang timeline na sumasakop sa libo-libong taon. Tara, simulan na nating alamin kung ano ba talaga ang mga sekretong nakatago dito. So eto na, ito yung mismong talata. Ito yung pinakasentro ng buong propesya. Para mas madali, isipin niyo siya bilang isang divine countdown. Tama, isang countdown mula sa itaas. Para siyang isang higanteng puzzle na daan-daan taon nang sinusubukang buuin. Pero di lang siya basta puzzle, no? Isa rin itong pangako. Pangako ng pagbabago, pagtubos at katuparan. Okay, so ang malaking tanong, ano ang ibig sabihin ng countdown na to? Paano ba natin to maiintindihan? Para malaman yan, kailangan nating himayin, isa-isahin ang bawat parte ng timeline para makita natin kung paano siya nahati at kung ano ang ibig sabihin ng bawat yugto. Okay, para madikod natin tong buong propesiya, kailangan nating tignan to step by step. Hati-hatiin natin sa mas maliliit na piraso. At ang pinakaunang clue, nasa mga numero mismo. Dito nakatago ang susi. Ayan, yung numero 70. Ito ang sentro ng lahat. Ang sabi kasi, 70 linggo. Pero ang interesting dito, sa orihinal na Hebrew, ang salitang ginamit ay para sa 7 o sevens. So hindi lang siya basta 70 weeks na parang sa kalendaryo natin, mas akma na sabihing 70 angkat ng 7. At madalas, ito'y ini-interpret bilang 70 times 7 years, na ang total ay 490 na taon. Yan ang kabuuang haba ng ating prophetic clock. Pero, heto ang catch. Itong 490 na taon, hindi siya isang tuloy-tuloy na linya. May division siya. Hinati ito sa tatlong napaka-importanteng yugto. Merong yugto na 7 weeks, merong 62 weeks, at yung huling-huli, isang linggo. 7 plus 62 plus 1. Okay, eto na yung blueprint natin, yung ating roadmap. Tingnan nyo to. Yung unang bahagi, 7 weeks siya. Nagsisimula sa utos na itayo muli ang Jerusalem. Tapos, susunod yung 62 weeks na nagtatapos sa pagdating ng pinahiran. Pansinin nyo, may kakaiba dito. Isang puwang or gap pagkatapos ng unang 69 weeks. Interesting yan. At syempre, sa dulo yung final week. Bawat yugto may start and end event at lahat yan super importante sa buong kwento. Sige, umpisa na natin sa unang 69 na linggo. Pagsamahin natin yung unang dalawang yugto, yung 7 at yung 62, at silipin natin kung ano ba ang mga kaganapan sa loob ng panahong yan. Okay, so ito yung flow. Ang starting point, yung utos na itayo muli ang Jerusalem. Mula doon, bibilang tayo ng 7 weeks or 49 years. Sa pagtatapos niyan, yung lungsod ay natayo na ulit. Tapos, mula diyan, mayroon tayong another 62 weeks or 434 years. At sa dulo niyan, may darating. Isang pinahiran, isang anointed one. At dito na talaga nagiging super interesante ang lahat. At hindi yan hula-hula lang ha. Ang mismong teksto ang nagsasabi niyan. Malinaw, di ba? Ang 69 na linggo ay nagtatapos sa pagdating ng pinihiran o anointed one. Ito na yung parang climax ng unang part ng propesiya. Okay, so malinaw na, may darating. Pero ito ang malaking tanong, anong eksaktong event ang palatandaan na tapos ng ika-69 na linggo? Kasi dito na nagkakaroon ng debate. May dalawang pangunahing interpretasyon at ang nakakatuwa, pareho silang may pinangahawakan sa mismong teksto. Ayan na, 2 interpretations. Tingnan natin yung dalawang pananaw na to. Yung isa nakasentro sa binyag, yung isa naman sa pagpapako sa krus. Ano ba talagang pinagkaiba nila? Okay, sa isang banda, yung unang pananaw. Ang sabi dito, ang 69 weeks ay nagtatapos sa binyag ni Jesus. Bakit? Kasi yun yung moment na siya ay pinihiran o anointed ng banal na spirito. Makes sense, di ba? Sa kabilang banda naman, ang focus ay sa pagpapako sa krus. Ang basehan nila, yung kasunod na verse na nagsasabing ang pinihiran ay papatayin o cut off. So para sa kanila, yun ang endpoint. Parehong may matibay na basehan sa teksto, kaya hanggang ngayon malaki pa ring usapin yan. So pagkatapos ng ika-69 na linggo, may nangyayaring, kakaiba. Para bang yung prophetic clock natin biglang huminto, nag-pause. At ito yung tinatawag nating the Great Pause o ang malaking paghinto. Isang napaka-misteryosong puwang sa pagitan ng ika-69 at huling ika-70 na linggo. So ano ba itong puwang o gap na to? Basically, ito yung panahon na walang tiyak na haba. Hindi sinabi kung gaano katagal. Ito yung naghihiwalay sa unang 69 na linggo mula sa final week.
So malinaw na hindi siya tuloy-tuloy na 490 years. May break sa gitna. At ang pinaka-mind-blowing na interpretation dito, marami ang naniniwala na yung puwang na to ay ang panahon nating ngayon. Tayo raw ay nabubuhay sa loob ng prophetic gap na yan. Ito yung tinatawag na church age, yung mahabang agwat sa pagitan ng unang pagdating ni Kristo at ng kanyang hinihintay na muling pagbabalik. Okay, so matapos ang napakahabang pause na yan, dadating din tayo sa huling piraso ng puzzle. Ang final week, ang ika-17 linggo. Ang tanong, ano ang mangyayari kapag yung prophetic clock ay muling umandar? Itong huling linggo, nakatumbas ng 7 taon, ay puno ng mga dramatic na kaganapan. 3 ang key events dito. Una, magkakaroon ng isang kasunduan o covenant. Pangalawa, sa kalagitnaan mismo ng 7 taon, biglang ititigil ang mga handog at alay. At pangatlo, sa pagtatapas ng lahat, dito na magaganap ang ikalawang pagbabalik. At kapag natapos na ang lahat ng 70 linggo, ano ang resulta? Matutupad na ang pinakalayunin ng buong propesiya. Matatapos ang pagsalangsang, mawawakasan na ang kasalanan, mababayaran ang lahat ng kasamaan, at papasok ng walang hanggang katuwiran. Sealed na ang lahat. Ito na yung, kumbaga, ang ultimate endgame. So ayan, nakita natin ang buong timeline mula sa umpisa hanggang sa dulo. At babalik tayo sa tanong na yon, kung totoo ngang nabubuhay tayo ngayon sa loob ng malaking paghinto ng propesiya, ano kaya ang ibig sabihin nun para sa bawat isa sa atin? Yan ang malaking tanong na iniiwan sa atin ng napakalalim na propesiyang ito para pag-isipan.